Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan inutos ng hangal na si Wu Xing sa kanyang alagad na patayin ang lahat ng mga martial artist ng Yanwu Commandery. At kung ilan ang kanilang mapatay ay yun din ang katumbas na rewards na kanyang ibibigay sa kanila. Dagdag pa nito, at kung ang 9th Prince na ating bida ang kanilang mapatay ay tatanggap sila ng isang genuine martial arms grade weapon. Nalipat naman tayo ng eksena. At makikita naman natin si Chen at si Zichen na magkasama silang naglalakad sa loob ng gubat. Nagsalita naman ang ating bida at sinabihan niya si Zichen kung bakit parang hindi siya nagmamadali kahit kailangan nitong pumatay ng 40 savage beast. Agad naman na sumagot si Zichen na hindi ba mas madaling patayin ang iba pang mga mandirigma mula sa Square Commandery at nakawin ang kanilang mga eyeballs kumpara sa pagpatay sa lahat ng 40 mabangis na hayop. Subalit may naapakan na itong mga dahon. At agad nitong kinuha ang isa para amuyin. Naaamoy nito ang pabango ng isang mandirigma mula sa Square Commandery. Narito sila 1/4 ng 1 oras ang nakalipas, at natapakan ang piraso ng dahon dito. Biglang nagsalita ang ating bida kung napag-aralan daw ba niyo ang Trakang Occult Arts, paano nito malalaman na ito ang eksena mula sa mga Square Commandery. Ipinaliwanag naman ito ni Zichen. Nung unang gabi, nag-snock siya sa mga kampo ng mga mandirigma mula sa Square Commandery at nakabisado nito ang lahat ng 667 ng kanilang mga pabango. Napahawak na lang sa ulo ang ating bida. At maliban kung isa siyang inapo ng isang santo at nakakuha ng hindi kapani-paniwalang pandinig at pangamoy mula sa mahigpit na pagsasanay, at hindi, kahit isang tao mula sa Heavenly ay hindi magagawa iyon. Ngumiti naman si Zichen. At sinabihan niya si Chen na nakuha na daw ba nito ang kanyang ibig sabihin, na siya nga ang inapo ng isang saint, ang kanyang mga ninuno sa kasamaang palad ay namatay na, at ang pamilya nito ay nahulog sa mga guho, ngayon siya na lang ang natitira sa kanilang clan. Pero anuman, sundan na lang daw nila ang mandirigmang iyon mula sa Square Commandery. Ang agad tumakbo si Zichen at wala nang nagawa pa ang ating bida kundi sumunod at tumakbo. Nalipat naman tayo ng eksena. At makikita naman natin ang pagdukot ng lalaki sa mata ng isang layon. Natuwa naman ito, dahil nakakolekta na siya ng isa pang pares ng mga mata, kasama nito, mayroon na itong 3 mababang klase ng pangalawang antas na mabagsik na hayop. Ngunit biglang naramdaman nito na may tao sa kanyang likod, at sinabihan niya ito na magpikita na siya, at biglang lumabas ang ating bida. Ngumiti naman ito, wika pa nito. Na ito ay ang ika-9 na prinsipe mula sa Yanwu Commandery, ang swerte daw ay nasa kanyang panig. Ngunit sinabihan naman siya ng ating bida, na kailangan bang niyang maging ganito kasaya pagkatapos makita siya. Sa sinabi naman ng ating bida ay labis pang tumawa ang kumag na ito. At sarkastiko pa nitong sinabi na si Prince Wu Xing ay nagtakda ng bounty sa kanyang ulo. Siya ay gagantimpalaan kung siya ang magdadala ng ulo nito kay hangal na Wu Xing. Isang advanced na yugto ng Black Realm tulad nito, ang pagpatay sa ating bida ay isang piraso ng cake. At agad nitong hinanda ang kanyang espada at binalutan niya ito ng kanyang enerhiya. At ilang sandali lamang ay tuluyan na niya itong pinakawalan. At mabilis naman itong bumulusok kay Chen Subalit sinabihan niya ang kumag na ito, na parang paglalaro ng mga bata ang kanyang ginawa. Sumigaw naman si Chen at ano daw sa tingin ng kumag na ito na matatalo siya ng ganong atake lang, at sabay nitong napawalang bisa ang atake ng kumag na ito. Sa ginawa naman ng ating bida ay labis na nabigla ang kumag na ito. At ito ay pinagpawisan kung paano daw yun nangyari, siya ay isang mandirigma lamang sa unang yugto ng Black Realm, paano posible na naitaboy lang ang kanyang pag-atake. Ngunit biglang sumulpot si Zichen sa likuran ng kumag na ito at nakahanda ang kanyang espada para atakihin ito. At sinabihan niya ito na, hindi ba nito alam na siya ang unang nireranggo sa Yellow Leaderboard sa Yanwu Commandery? Sa pagkakataong ito ay pinagpawisan ito ng malamig at ito'y nakaramdam na isang kamatayan. At ilang sandali pa ay tuluyan na itong tinamaan sa kanyang leeg at nahiwalay ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Bumagsak naman ito sa lupa ang kumag na ito at kasabay din ni Zichen matapos niyang patayin ito. Ngunit nalungkot naman ang ating bida, at sinabihan niya si Zichen, na balak lang ni Chen ay sirain lang ang kanyang mga meridian,
para hindi na siya maging banta sa kanila bakit kailangan pa niyang patayin ito. Agad naman sumagot si Zichen. Para maabot nito ang advanced stage ng Black Realm sa murang edad, dapat ay may malakas siyang sumuporta sa kanya. Kung mabubuhay siya, tiyak na darating ang panahon para siya ay mag-higanti, pinakamahusay kung aalisin nila ang mga ugat. At kanyang kinuha ang mga kagamitan ng kumag. Malamang daw ay nasa loob ng box na ito ang Beast Eyeballs. Ngumiti naman si Zichen. At sinabi nito sa ating bida na dahil isa siyang prinsipe, inaakala nito na wala siyang anumang isyu sa pera, kaya hatiin na lang nila ito upang ang lahat ng espiritual na kristal at mga barya ay pagmamay-ari ay sa kanya habang nakuha nito ang sandata, agad naman sumang-ayon si Chen sa sinabi nito. At agad naman kinuha ng ating bida ang espada gamit ang kanyang storage ring. Subalit pinagpawisan naman si Zichen. Kung maling bagay ba ang kanyang napili, at nakita nito ang special storage ring. Sinabi ni Chen na, napakaraming pattern sa special na singsing na ito, mas bagay ito para sa isang babae, kung gusto niya ito, ireregalo niya ito sa kanya, at sabay kinuha nito ang storage ring. Wika naman ni si Zichen sa kanyang isipan. Nabigyan ng napakamahal na special na singsing sa kanya, ang ikasyam na prinsipe na ito ay marahil ay isang tingang. At sinabihan niya ito na hindi ba niya alam na marahil kaysa ang mga lalaki ay hindi maaaring basta-basta magbigay ng singsing sa isang babae. Napahawak na lang sa ulo ang ating bida, na binibigay lang niya sa kanya ang mga item sa loob ng storage ring na ito. Siya ay 16 years old pa lang, wala naman ibang intensyon. Ipasasa daw niya ang special na singsing sa kanya para tingnan kung paano niya ito gagamitin. Iniabot naman ni Chen ang special ring. At sinabihan niya ito na ilipat lang nito ang kanyang genuine Shiza ring para magamit niya ito. Agad naman na isinuot nito sa kanyang daliri at wika pa nito ito ay talagang mystical ang special treasure na ito. At sinabihan niya si Chen ngunit kinuha nito ang lahat ng ito ng walang kabuluhan, at kunin daw ni Chen ang 30 espiritual na kristal na ito. Subalit napapikit na lang ang ating bida at sinabi na lang nito na ang singsing ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 200 espiritual na kristal, dahil sinabi na niya na ibibigay sa kanya ang special ring, syempre hindi naman daw siya maghahangad ng anumang kapalit. Ngunit sinabihan naman siya ni Zichen, na bakit siya nito bibigyan ng ganito kamahal, hindi ba siya natatakot na subukan siyang patayin at agawin lahat ng iba pang kayamanan niya? Sumagot naman si Chen kunin na lang daw niya ito kahit papaano, sa palagay nito ay hindi siya ganoon kalungkot na makatagpo ng isang taong hindi gumaganti ng kabaitan ng may pasasalamat. Ngunit biglang hinugot ni Zichen ang kanyang espada, at kanyang inilapit ito sa leeg ng ating bida hindi naman niya ito inaasahan. At sinabihan niya ito kung ano kahulugan nito. Sinabi naman ni Zichen, tulad ng nakikita ng ating bida, syempre papatayin daw siya para sa lahat ng iba niyang kayamanan. Ngunit sarkastiko naman na sinabi ng ating bida na papatayin siya para sa mga kayamanan, medyo lohikal na dahilan. Subalit nagsalita naman si Zichen, na ang reaksyon daw ng ating bida ay talagang nagpabigla sa kanya, hindi man lang siya nagpatinag kahit may espadang nakatutok sa lalamunan niya. Ngumiti naman ang ating bida, at sinabi nito sa kanya na, ang pagpatay sa kanya ay talagang madali, basta't handang mamatay ang gagawa sa kanya, kaya handa ba siya para dito? Pinagpawisan naman si Zichen. Dahil hindi naman ganoon kataas ang cultivation ng ating bida, ay kaya paano daw niya nagagawang maglabas ng ganitong nakakasuffocating pressure? Nais lang daw nito lamang na ipaalam sa ating bida na siya ay masyadong walang muwang, at sinabihan niya ito na huwag magtiwala sa sinuman at laging manatiling nakabantay. At agad na itong tumalikod. Iingatan daw nito ang singsing, at ito ay nagpasalamat sa kanya dahil sa kanyang kabaitan. Ipagpatuloy na rin nila ang pangangaso sa mga mandirigma mula sa Square Commandery. Napaisip naman si Chen dahil ang mga galaw ni Zichen ngayon ay eksaktong kapareho ni Chen Libing kung tama ang hula nito, isa din siyang mamamatay tao na taga Hades Department. At ilang sandali lamang at nagpakawala ng ilang slash si Zichen. At tinamaan ang babae at ito'y namatay. Umupo naman si Zichen sa puno. Sabay wika nito, napatay na nila ay umabot na sa 8 sa kanila, at meron pang 12 para ma-pose na ang kanilang misyon para sa araw na ito. Sinamantala ng Square Commandery ang Yanwu Commandery sa loob ng napakaraming taon, ngayon na ang oras para sila daw ay bumawi.
Nagsalita naman ang ating bida. Ang mapilayan daw sila ay higit pa sa sapat, bakit kailangan niyang pangpatayin pa sila? Sambit naman ni Zichen. Ang mga tao mula sa Square Komandante ay walang awa ng kanilang pinagpapatay ang ating kasamahan. Ngunit may isang lalaki na nakakulay asul ang damit na may hawak na palaso at nakatutok kay Zichen at handa niya na itong binitawan sa anumang oras. At tulad nga ng inaasahan ay tuluyan na nga niya itong pinakawalan. At mabilis na bumulusok ang palaso kay Zichen habang hindi niya ito namamalayan. Ngunit nakita naman ito ng ating bida. At agad niyang sinabihan si Zichen na mag-ingat at umiwas ito. Subalit nanlaki na lang ang mata ni Zichen. Dahil malapit nang tumama sa kanya ang palaso. Subalit wala nang pagpipiliin pa ang ating bida. At ito'y biglang tumalon. At matagumpay naman niya itong nailigtas bago man tumama sa kanya ang palaso. At tumama ito sa puno at makikita naman natin ang lakas nito ay nabutas ang malaking sanga. Sumabog naman ito at kasabay nitong tumalsik ang mga bato. Saad naman ni Zichen. Siya ay muntik ng mapatay ng pana, at nakita niya ito na magsalang ang lalaki at isang archery. Ang isa mula sa nakitang pamilya sa loob ng Square Commandery, ang lalaking ito ay si Feng Ji. Nagsalita naman ang lalaking ito. Na upang magawa kung siya ay tulad ng inaasahan ng Zixian, na kilala bilang isa sa mga nangungunang eksperto sa nakababatang henerasyon mula sa komandante ng Yanwu, ngunit mas nagulat ito sa ikasyam na prinsipe na ating bida, kung paanong nagawang maramdaman kung saan siya nagtatago. At kanyang hinanda ulit ang kanyang palaso. Sumagot naman ang ating bida, na syempre biro ito, kasi ang hina daw nitong gumamit ng archery natural hindi sila tatamaan. Tumawa naman ang kumag na ito. At sarkastiko nitong sinabi na, pinagtatawanan ba nito ang Feng's family archery skill? Hindi daw niya alam na noong Mohei Battle 2 taon na ang nakakalipas muntik ng mapatay ng lolo nito ang tatay ng ating bida gamit lang ang palaso, at binigyan daw siya ng reward ng city filled ng 80k slaves. Sa sandaling sirain ng Square Commandery ang Yanwu Commandery, kung gayon ang kanilang pamilyang Feng ay makakakuha ng mas malaking benepisyo kapag nangyari iyon ay magiging alipin din ang ating bida ng pamilyang Feng. Naging seryoso naman ang ating bida, at sinabihan niya ang kumag na ito, na sinusubukan daw niyang mangirite sa kanya upang hayaan nito ang kanyang sarili, upang maibaba nito ang kanyang guard para panahin. Wika naman ang kumag na ito daw ang kanyang diskarte, pero kahit na ganon, hindi daw siya kayang patayin ng ating bida, ngunit sa pagkakataong ito ay inilabas na ni Chen ang kanyang espada. Dahil sa sinabi ng kumag na ito ay, kanyang susubukan ng ating bida ang kakayahan nito. Subalit nagulat naman si Zichen. Sa paglabas ng espada ni Chen ang ikasyam na prinsipe ay kilala bilang isang henyong eskrimidor sa loob ng palasyo, ngunit hindi daw niya talaga itong nakitang gumamit ng isang beses. Kailangan daw niyang kunin ang pagkakataong ito para makita kung gaano siya kalakas. Agad naman umatake si Chen at makikita naman natin ang kumag na ito ay talagang nabigla. Napuno naman ng pawis ang kanyang mukha dahil hindi niya ito inaasahan na biglang naglaho ang ating bida sa kanyang harapan. Pinakiramdaman naman ng kumag na ito sa pamamagitan ng kanyang pandama, at kanyang nakita ang ating bida kaya agad itong lumingon. At agad nitong nagpakawala ng tatlong sabay na palasupa tungo sa ating bida. Subalit sa bilis ni Chen ay ang tinamaan na lang ay ang kanyang after image. Nakaramdam naman ng takot si Zichen at ito'y pinagpawisan. At sinabi na lang nito sa kanyang sarili, na mabilis ang ating bida, mukhang hindi matalinong pagpipilian ang pagtatangkang patayin ng ikasyam na prinsipe. Nagpasalamat sa Diyos na lang ito dahil hindi siya gumawa ng maling hakbang sa kanya. Ngunit biglang lumitaw ang ating bida sa likuran ng kumag at ito ay naghahanda na ng isang pag-atake. Ngunit naramdaman naman ito ng kumag na ito ang malapit ng tumama sa kanya na atake, napasabi na lang ito na siya ay napakabilis. Subalit sa huling sandali ay naiwasan pa niya ito, ngunit agad naman kinuha ng ating bida ang hawak nitong pana. At napa-address naman ito dahil sa kanyang pagtalon. Sinabihan naman siya ni Chen na, ngayong nawala na ang kanyang pana ano na daw ang gagawin niya para patayin siya. Ngunit nakapasok naman sa tamang range ang ating bida, kaya ito ang ginamit na pagkakataon na umatake ang kumag na ito, at agad nitong pinakawalan ang kanyang archery tongue sa kanyang bunganga. Nakita naman ito ni Zichen at sinabihan niya si Chen na umilag ito.
Ngunit hindi na nagawa pang iwasan ito ng ating bida at ito'y napamura na lang. Ilang sandali lamang ay tumama ito sa ulo ni Chen Er. Napasigaw na lang si Zi Chen sa pangalan ng ating bida. Kung mamatay daw siya dito ay natatakot daw siyang patayin din siya ni Feng Ji. Sa pagkakataong ito ay tumawa naman ang napakalakas ang kumag na ito. At masaya nitong sinabi na, ngayong napatay na niya ang tinatawag na henyo mula sa komandante ng Yunwu, sigurado na susuportahan siya ng mga elder sa pagiging padre de pamilya nito. Ngunit bigla namang ngumiti ang ating bida sa oras na ito dahil tapos na ang kanyang pagpapanggap na tinamaan ito. Nakita naman, ito ng kumag na ito at naputol ang kanyang kahibangan na mapapatay nito ang ating bida. Pinagpawisan ito ng sobrang dahil hindi ito makapaniwala, at biglang sumulpot sa kanyang harapan si Chen Er. At agad itong nagpakawala ng isang slash at sa pagkakataong ito ay hindi na nakaiwas pa ang kumag na ito. At tinamaan ito sa kanyang dibdib na sanhi ng kanyang pagsuka ng dugo. Subalit napaisip na lang ang kumag na ito. Ito daw ang kanilang Feng family secret technique, nagagawa nitong pumatay ng mga cultivator na may cultivation na mas malaki kaysa sa gumagamit nito at hindi nakakaligtaan, subalit hindi daw talaga tinamaan ang ating bida. At sinabihan niya si Chen Er na imposible, paano niya naiwasan ang kanyang archery tongue. Sumagot naman ang ating bida kung narinig na ba niya ang tungkol sa space domain. Ngunit hindi naman niya ito narinig ni isang beses. Ipinaliwanag naman ito ni Chen Er. Ito ay isang uri ng malalim na kapangyarihan, tulad ng paggamit nito ng archery tongue sa kanya. Na-activate nito ang kanyang space domain, kaya't ang kanyang archery tongue at ang space domain ng ating bida ay nagbanggaan, binago ang landas ng paglipad nito. Ngunit sa ipinaliwanag ng ating bida, ay hindi naman naniwala ang kumag na ito. Wika nito, sino ang maniniwala sa ganoong bagay, paano magkakaroon ng ganoong kapangyarihan, maliban kung. Ngunit sinabihan niya ang ating bida na taglay ba niya ang selyo ng martial special god. Ito ay isang imposible. Mula noong ancient history hanggang ngayon, hindi ba ang banal na monghe lang ang nagtataglay ng ganitong uri ng selyo? Sarkastiko naman sinabi ng ating bida, na walang masamang sabihin sa kanya dahil malapit na itong mamatay, 3 tao lang ang may tatak ng martial special god, at isa na daw ang ating bida sa kanila. Nanlaki naman ang mata ng kumag na ito. At ito ay natuwa, sinabi nito sa kanyang sarili ang batang ito ay isang tanga, para magbahagi ng ganoong mahalagang impormasyon ng napakadali, ikakalat daw niya ito sa mundo. Pagkatapos ay si Chen Er ang komandante ng Yunwu ay matatarget ng lahat ng iba pang mga komandante, sa puntong iyon sigurado ang Square Commandery ay tiyak na gagantimpalaan siya at ang kanyang pamilya heavenly. At agad nitong inilabas ang kulay lilang pil. At ilang sandali lamang ay kanya nang pinasabog ito para sa kanyang gagawing pagtakas, ngunit hindi naman nabigla pa ang ating bida dahil inaasahan na niya itong mangyari. Subalit nagmamadaling lumapit si Zi Chen, at sinabi nito kay Chen Er na, nasugatan siya kaya hindi siya makakatakbo ng ganoon kabilas, at maghiwalay daw sila para huliin nila ito, ngunit sumagot naman ang ating bida na hindi na nila kailangang gawin iyon. At sabay inactivate nito ang kanyang Meridian Eye, at kanyang hinanap agad ang kumag kung saan ito tumakbo. At ilang sandali lamang ay nakita niya na ito. Ngumiti naman ang ating bida dahil nakita na niya ang kumag na ito. Ngunit nabigla naman si Zi Chen kung paano nagawa yun ni Chen Er. Hindi na nga nagpaligoy pa ang ating bida at agad na niya itong sinundan. Oras na daw para matikman nito ang kanyang espada. At mabilis naman na nakahabol ang ating bida at sa pagkakataong ito ay nagpakawala ito ng 3 slash sa kumag. Hindi naman ito alintana ng kumag na ito kaya patuloy lang ito sa kanyang pagtakbo. At ilang sandali lamang ay napasigaw na lang ang kumag at makikita naman natin ang malakas na pagsabog na enerhiya sa kanilang lugar. At makikita naman natin ang 3, habang nakahiga sa lupa ang kumag na wala ng buhay. Ngunit nagsalita naman si Zi Chen at sinabi nito kay Chen Er na sinabi niya na hindi siya papatay. Agad naman nagpaliwanag ang ating bida na siya ay kanyang papatayin kaya wala na itong pagpipilian pa kundi patayin na lang ang kumag na ito. At sabay kunan nito ng isang maliit na box. Napahawak naman sa kanyang mukha si Zi Chen at sinabi nito na malaki ang pag-asa ng pamilya Feng sa kanya, ngayong namatay na siya sa exam, siguradong mababaliw ang pamilya ng Feng. At tiyak na pupunta sa kanya ang kanyang senior na kapatid na nasa Martial Market Academy para maghanap ng gulo.
Ngunit saad naman ang ating bida, na kaya lumapit lang daw sila sa kanya at kunin ang lahat ng gusto nila. At sinabihan niya si Zichen na nakolekta nito ang mga mata ng hayop na kailangan niya, kailangan na daw silang maghiwalay na sa pagkakataong ito. Ngunit sinabi naman nito sa kanya na hindi pa rin daw sapat ang napatay nitong mga martial artist ng Square Commandery na mga bastardo. Ngumiti naman ito at kanyang sinabi sa kanyang sarili na, maraming mandirigma ang emosyonal na nahihirapan ng pumatay sila sa unang pagkakataon, na nakakaalam na ang ikasyam na prinsipe ay magkakaroon ng gayong katatagan, siya rin ay matuwid at mapagbigay, ang pagsunod sa kanya ay higit na kapakipakinabang kaysa sa pagpatay sa kanya. Pagkalipas ng isang araw, at makikita naman natin sila Chen-er at may natagpuan silang babae na walang buhay at damit sa tabi ng ilog, kaya't agad naman na hinubad ng ating bida ang kanyang mantle cloth, para takpan ang katawan nito. Wika naman ng ating bida habang ito ay naiinis. Napagtanto nito ang babaeng ito ay isa sa kanilang mga warriors ng Yanwu Commandery, siya ay ginahasa bago nila ito pinatay. Pinagpawisan naman si Zichen at wika pa nito, na ito ay napakalupit na paraan ng pagpatay sa isang tao, tila ginagawa ito ng henyo mula sa Square Commandery, at ramdam pa rin niya dito ang mga labi ng kanyang chi. Abangan sa susunod nating video ang kapanapanabik na eksena, dahil biglang darating sa eksena si Woshing at higit pa dyan at may lilitaw na bagong karakter. At sila ay mapapalibutan ng mga hangal. Kung gusto mong masubaybayan pa ang ating kwento ay pindutin mo lang ang subscribe button at i-open ang notification bell para lagi kang updated sa susunod nating upload at huwag mo din kalimutang mag-like sa ating video para ganahan din gumawa ang idol nyo. Maraming salamat!